Sa mga liblib na nayo ng Pilipinas o kasulok-sulukang mga kabundukan at kagubatan ng ating inang bayan, ating makikita ang mga katutubong komunidad na nagpapanatili ng isang sining na matagal nang umiiral bago pa man dumating ang mga kolonisador. Sa bawat letrang na isusulat at nasasambit, sa bawat maingat na tampal ng patpat sa balat, at sa bawat makulay na telang kanilang hinahabit iniikid, naglalaro ang kasaysayan, kultura at kaluluwa ng ating mga ninuno. Ngunit sa bawat himaymay na katutubong sining, kaakibat at kasabay na nababalot ang mayamang wika ng ating mga katutubo. Ito ay may malalim na implikasyon na humuhubog at nagpepreserba ng kultura pati na rin sa pagpapahayag ng mga iba't ibang damdamin at ideya. Isang tulay na nag-uugnay sa mga tao at nagiging salamin ng kanilang kultura na siyang nagbibigay buhay ng sarili na identidad. Ang wika ng Filipino, na mayaman sa idioma at ekspresyon, ay nagbibigay ng isang natatanging estilo at struktura sa mga bugtong at salawikain. Ang mga ito ay may sariling ritmo at tono na nagbibigay ng musika sa mga salita at nagpapalakas ng kanilang mga mensahe. Halimbawa, ang bugtong na buhok ni Adan, hindi mabilang, ay tumutukoy sa ulan. Ang buhok dito ay ginagamit para tukuyin ang bawat tatak ng ulan. At sa simpleng linya, pinapagitan ito ang talino ng mga Filipino sa paggamit ng metapora at simile. Ang mga indigenous tattoo naman ay kilala rin bilang batek at bawat pangkat etniko ay may kanya-kanyang mga disenyo at motif na ginagamit sa kanilang mga tattoo. Bawat disenyo naman ay may tiyak na pangalan at makikitang ginagamit rin sa mga tela, armas at iba pa. Bilang halimbawa, makikita natin sa larawan ang mga termino na ginagamit sa iba't ibang disenyo ng batek sa Cordillera. Halimbawa, ang tabwad na nagsisimbolo ng isang ahas at ang gayaman na mukha namang isang centipede. Dahil sa tiyak na wikang binuo at ginagamit sa mga ito, ang mga tao at mga mambabatek ay nakakalikha din ng mga bagong disenyo at varyasyon mula dito. Sa mga butbut kalinga, ang mga tattoo na may malaking kahalagahan sa kanilang kultura at nakalaan lamang para sa mga matatanda o ang watok sa awi or tattoos of the past ay magkaiba sa watok sa sana o tattoos of the present at sa embed awatok o sa invented tattoos na ngayon ang binibigay sa mga dumadalaw na turista. Mula rito, makikita natin isang paraan kung paano ginagamit ang wika sa estruktura at sa pag-categorize ng mga estilo sa kanilang sining. Sa sining ng paghahabi ng mga katutubong grupo dito sa Pilipinas, malaki ang gampanin ng mga simbolo sa paggamit ng wika at ito ay makikita sa iba't ibang mga pattern na hinahabi nila sa tela. Halimbawa na lang, sa mga Ifugao, ang disenyong binaniyan na tila ay isang butiki ay ginagamit ng mga kadangyan o ng mga taong mataas ang estado sa lipunan bilang simbolo ng kanilang karangyaan. Sa panghalimbawa, ang tinago na formang tao na kumakatawan sa mga ninuno ng mga Ifugao na naging mga Diyos na nagbibigay ng gabay sa mga tao na nasa lupa. Sa larangan ng pagtatanghal, pumapasok dito ang mga katutubong awit at sayaw. Malawak ang estilo, estruktura at tema ng mga ito depende sa kultura at pinagmulan. Halimbawa, merong sagayan na sinasayaw sa Maguindanao at Maranao kung saan makikita sa mga galaw ang pagiging matapang na mandirigma gaya ni Prinsipe Bantugan na nagpapaabot ng mensahe ng kapayapaan sa komunidad. Sa katutubong awit naman, makikita sa estruktura ng tono o di kaya ay pag-uulit ng salita ang estilo at tema. Halimbawa, ang awit na Magtanim ay Di Biro ni Felipe de Leon na popular sa Katagalugan ay may Tagalog na wika sa tonong masigla, ngunit salungat ang lirika dahil ito'y tungkol sa hirap na dinadanas ng mga magsasaka na marahil ay paalala sa mga kapwa nila magsasaka na magpatuloy pa at ikwento sa mga makakarinig nito ang karanasan ng mga magsasaka sa araw-araw. Ang wika ay ginagamit upang maipasa ang mga bugtong at salawikain mula sa matatanda patungo sa mas batang henerasyon na nag-aambag sa pagpapanatili ng identidad
at halaga ng mga Filipino. Halimbawa, ang salawikain na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa, ay nagpapahayag ng halaga ng sipag at determinasyon. Sa pamamagitan ng pagpasa ng salawikain ito sa mga batang henerasyon, di lamang natin sila tinuturuan ng isang mahalagang aral sa buhay, ay kundi nagpapalaganap din tayo ng isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Dahil sa tiyak na wikang binuo at ginagamit sa mga ito, ang mga tao at mga mambabatik ay nakakalikha rin ng mga bagong disenyo at varyasyon mula dito. Sa mga butbut kalinga, ang mga tattoo na may malaking kahalagahan sa kanilang kultura at nakalaan lamang para sa mga matatanda o ang watok sa awi or tattoos of the past ay magkaiba sa watok sa sana o tattoos of the present at sa embed awatok o sa invented tattoos na ngayon ang binibigay sa mga dumadalaw na turista. Mula rito, makikita natin isang paraan kung paano ginagamit ang wika sa estruktura at sa pag-categorize ng mga estilo sa kanilang sining. Ang sining ng paghahabi ay hindi lamang limitado sa paghahabi ng tela. Nariyan rin ang paghahabi gamit ang dahon ng halaman tulad ng buri ng mga Ilocano. May mga natatanging salita na sa konteksto lang ng buri ginagamit. Isa na dito ang gisla na tumutukoy sa hibla na hinahabi. At meron din naman mga salitang malawak na ang paggamit sa wikang Filipino. Ang salitang bayon na tumutukoy sa isang bag na hinabi mula sa dahon ng buri ay mas kilala natin sa tawag na bayong sa wikang Filipino. Ang paggamit ng natatanging salita ang nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga grupong ito sa kinagisnang sining. At ito rin ang mga ngahulugan na patuloy na pinapasa at itinuturo ang sining na ito sa mga sumusunod na henerasyon. Naipaparating ng mga katutubong awit at sayaw ang mga mensaheng nais nitong ipahiwatig. Naipapalaganap ito noong unang panahon dahil sa shared experience sa mga kultura at katutubong wika, kagaya ng pare-parehas na danas ng mga Tagalog sa pagsasaka, pangingisda sa Kabisayaan o ang mga ritual ng mga tribo sa kabundukan na siyang may sariling mayamang kultura. Marahil ay sa pagtuturo nito, sa mga susunod na henerasyon ay gumagamit ng katutubong wika para sa mga pagpapatuloy ng mga tradisyon. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga katutubong sayaw at awit ay naipapasa sa pangunguna ng edukasyon. Naituturo ang mga ito sa mga elementarya at high school sa pamamagitan ng asignatura gaya ng MAPE sa ilalim ng wikang Filipino o Ingles o di kaya ay pagsasagawa ng kompetisyon sa paaralan. Meron ding batas na itupad kagaya ng RA 8626 o pagtatag ng Philippine National Folk Dance Company. Naipaparating ng mga Ang wika ay ginagamit upang magpahayag ng mga kahulugan at pananaw ng kulturang Filipino sa pamamagitan ng mga bugtong at salawikain. Halimbawa, ang salawikain kung ano ang tinanim, siya rin ang aanihin, ay nagpapahayag ng pananaw ng kulturang Filipino tungkol sa karma. Ito ay nagpapahiwatig na ang ating mga aksyon at desisyon sa kasalukuyan ay may direktang epekto sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino, ang kahulugan at pananaw na ito ay may papasa sa susunod na henerasyon na nagpapalaganap at nagpapayaman sa ating kultura. Ayon sa isang mananaliksik na si Annalyn Salvador Amores, batok is an inscription of culture on the body that can focus on religion, politics, warfare, and rituals. They are also seen as a repository of stored memories, experiences, and information. Tattoos record the biography of a person as well as the complex tradition of the community. It is a signifier of collective ethnic identity. At tunay na mula sa mga tattoo, maaari na nating malaman ang relihiyon, katayuan, at identidad ng isang tao at kultura. Isang halimbawa ay nung unang nakasalubong ni Antonio Pigafetta ng Magellan Expedition ang mga taga-Visayas. Sila ay kanyang kinilala bilang ang Los Pintados. Mula sa kanilang mga tattoo, nagkaroon ng ideya ang mga Espanyol tungkol sa kultura ng mga Pilipino sa panahong iyon. At mula naman sa mga historical reports katulad nito, maaari malaman din ng mga kasusunod na henerasyon ang mga impormasyon katulad ng kanilang tradisyon at itsura tungkol sa panahon o pangkat etniko na iyon. Mula lamang
sa mga nakikitang tattoo sa katawan ng mga katutubo. Nabanggit ko kanina na maraming mga simbolong ginagamit sa paghahabi. Pero meron din mga kulay na may kanya-kanya mga kahulugan tulad ng pula na sumisimbolo sa kapangyarihan, maaaring ng manggagamot o ng mga mandirigma. At yung mga simbolo, pattern at mga kulay ay sumasalamin sa mayamang kultura ng mga iba't ibang grupo sa Pilipinas. At ito rin ang nagsisilbing wika na ginagamit nila upang ipahayag ang gusto nilang mga ibahagi sa iba. Halimbawa na lamang ang mga tiboli sa South Cotabato. Ang ilang mga habing tiboli ay tinatawag na dream weavers. Dahil sinasabing ang mga disenyo at pattern sa tinalak na hinahabi nila ay nagmula sa Diyosa ng Abaka na si Udalu na bumibisita sa kanilang mga panaginip. Ang mga pattern at simbolo na ito ang magbibigay impormasyon sa kanilang mga tradisyonal na pamumuhay dahil hindi kabilang sa kultura nila ang tradisyon ng pagsusulat. Dahil diverse ang kultura at kasaysayan sa Pilipinas, makikita natin na may mga variety ang katutubong sining sa larangan ng pagtatanghal. Malalim ang kahulugan ng mga ito dahil sinasalamin nito ang damdamin at buhay ng mga Pilipino. Makikita ang mga ito sa estruktura ng lirika, galaw gaya ng pagmimik sa ibon o tubig, o di kaya mga awit na sinasamahan ng katutubong instrumento o natural na likha ng kapaligiran. Kahit na magkakaiba ang kultura, nagkakaintindihan tayo dahil ang wika ay hindi lamang verbal, kundi pati di-verbal na magbibigay ng kahulugan sa ating mga danas at pinanggagaling. Sa kabila ng kahalagahang ito, hindi natin maitatanggi na ang katutubong sining ay patuloy na nahaharap sa iba't ibang hamon. Ating tunghayan kung ano na nga ba ang kasalukuyang kalagayan nito. Maraming salamat, Ayan. Ang kalagayan ng katutubong sining sa larangan ng wika ay masalimuot na halo ng hamon at pangangalaga. Sa kabila ng patuloy na pag-usbong ng modernisasyon at teknolohiya, nananatiling buhay ang mga tradisyonal na sining sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May mga komunidad at organisasyong masigasig at na nagtataguyod at nagliligtas ng mga katutubong sining tulad ng paghahapi, paglililok at pag-uuwi mula sa tuluyang pagkawala nito. Gayunpaman, may nahaharap pa rin ito ng mga banta gaya ng komersyalismo, urbanisasyon at kawalan ng interes ng mga kabataan. Sa kabila nito, ang pag-usbong ng digital media at pagtaas ng kamalayan sa kalagahan ng kultura ay nagbibigay ng bagong pag-asa para sa muling pagsigla ng mga sinaunang sining na nagbibigay daan sa kanilang pag-akop at pagpatuloy na pamumukadkad sa makabagong panahon. Ika nga nila, ang katutubong sining ay isa sa nagsisilbing malikhaing talaan ng kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga salita at simbolismong nakapaloob sa mga nabanggit na halimbawa tulad ng salawikain, tattoo, pagtatanghal at paghahabi, ang mga katutubo ay nakakapagpahayag ng kanilang mga sariling kwento, paniniwala at karanasan. Hindi ba talagang kasiyasiya na sa bawat hakbang na paggawa ng sining ay hindi maiihiwalay ang wika mula sa komunikasyon sa paglikha, sa mismong sining na iyon at hanggang sa ito'y matapos at maibahagi sa susunod na henerasyon. Tunay ngang kaakibat nitong katutubong sining ang wika na hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon, pagkus isang mahalagang salik sa pagpapahayag, pagpreserba at pagyaman ng ating pambansang kultura at tradisyon. Ating palaging alalahanin ang ating katutubong sining at ang wika ay isang ugat ng kultura, yaman at puso ng bayang Pilipinas.